Ayan po, magandang araw po, magandang hapon na po sa inyong lahat mga ma'am, boss, mga sir, at welcome again po sa ating vlog. So for this episode po natin, andito pa rin po tayo ngayon sa bayan po ng bayan pa rin po ng Guimba, Nueva Ecija, at meron po may papakita po sa inyo na property po dito. Ito naman po ay 1.5 hectare. I-explain ko na lang po sa inyo yung property na ito at ayon sa detalye na sinabi po sa amin. So ito po ay nadaanan po siya na ng bypass road po na dito sa Guimba, at ang kabuuan nga po ng area po nito ay 1.5. Ang sinasabi po ng source po namin dito, nasa mga 1 hectare na lang daw po yung natitira dahil nadaanan nga po ng bypass at nadaanan din po ng irrigation canal. Ayan, so ang simula po doon sa may malapit sa mangga po na yun, pagano na po siya hanggang doon sa may mangga nito. So nasa mga 70 meters daw po yung kanyang entrada, o baka higit pa po doon. Sabihin 100 meters more or less na lang. At andito po yung ibang portion ng property na kasama po sa bentahan. So kasama itong tatlong mangga na to, kabilaan nga po yung property. Hindi ko po sure kung ilan yung property na natitira dito. Estimate ko siguro na sa mga na lang siguro to, sa mga 3,000 square meters siguro to. Ayan, and then yung terrace dito po sa kabila siguro sa mga 7,000 square meter po dito sa kabila. Ayan, so bali 1 hectare siguro, may higit pa to konti doon. Ayan, at meron po itong 50 more or less daw po na puno ng mangga at may 3 duhat. So mango farm po siya, at mataas po yung potential ng lupa na ito na maging commercial dahil nga po ito sa ginagawang bypass road po. So itong bypass road po ito po yung way na papunta po ng yan po sa Talavera, Balok, papuntang Muñoz, Region 2, Cabanatuan, dyan po. At ito na po yung way na papunta po ng sa Victoria, Tarlac, sa Quezon Province, Quezon, Aliaga, papunta rin po ng bayan ng Cuepo, Pangasinan, dyan po sa way po na yan. So ang lapad nung bypass road, grabe. Ilang lane kaya to? 4 na lane? Hindi lang, 6 na lane. Oo, 6 na lane. So dito po yung barracks ng mga contractor po dito sa bypass road po na ito. So ang town proper po nasa mga lang, wala pa, baka 5 minutes nga lang po driving. Ayan, so punta natin itong mas malaking part po ng property. So dito po yung mga manggahan po niya. Daming bunga po. Tapos yung bypass nga po, konting lang po yung niya. Konting lang, mga ilang, wala pa yan. Hanggang lang yata eh. Hanggang bewang, o wala pa? Wala. Oo. Kaya konting tabon lang. Konting tabon lang para magkaroon po tayo dito ng way papunta dito sa niya. O pwede kayong magtayo ng gasoline station dito, o kaya boss, mga pang commercial. Ayan, kasi pag natapos yun magiging commercial. Oo, magiging commercial lahat ng pang ito. Oo, industrial lang, mga ganun pwede. Ayan, so ito po yung mga mangga po niya. Sa akin po ay may mga bunga. Ayan po, marami po siyang bunga. Nasa 50 daw po na bunga ng mangga. So ang source of water po dito, deep well. Wala pang nawasan dito po, wala pa. Lalagyan na lang. So ang isang source of water nila pang po dito sa tiyatanan nila ng palay, yung irrigation canal po. Tapos may irrigation road po dyan. Ayan, kitang-kita po mayroon po motor na dumadaan. So back to back yung kalsada po niya, bypass road tsaka irrigation road po. Ayan. So malaki yung potential nito na maging industrial o commercial yung property na ito. Ang presyo po pala ng property na ito ay 6.7 million po. Parang naglalaro na siya ng kulang-kulang 700 per square meter. Ayun po sa source po namin. Tapos dun sa bandaron po sa bypass na natapos na po doon na
na nagagamit na po. Ang bentahan daw po ng property doon nasa mga 3,000 square meter daw, per square meter daw po. So mura pa dito sa part na ito kasi ongoing po yung bypass road. Kaya mas mainam po na mabili nyo po ito ng maaga. At least pag ongoing ay ano na po, tapos na construction yan at ginagamit na po o dinadaanan na, may possibility po na tumaas po yung value ng property na ito. Ayan. Ayan, so mabili nyo po mga igan. Ayan, mga boss. Ayan, pag ito patagalin mo na ng 3 taon kung may benta to, baka hindi yung nabili mo na 6.7 million, baka doble o triple na yung presyo. Sabi ng Chinese, kuha ka lupa para ikaw yumaman. Mas magandang i-invest mo yung pera mo sa lupa para at least, kasi ang lupa po tumataas yung value niyan every year. Ayan. So andyan po yung ibang mga manggahan po niya. Ayan, balik tatlo siya pinitak. Dito po, isa dito, and yung isa po dito sa bandaron po sa lagpas ng manggahan po na yan. Kasama po yan sa property. Ayan, at yun po yung duhat. Ayun po yung duhat po niya. So panoorin nyo po yung kanyang drone video para makita nyo po yung kanyang kabuuan ng property. At ano pa, para makita nyo po, i-highlight po namin. Tapos kailangan po natin ipa-relocate po ito, o kung gusto nyo i-subdivide po yung mga nakuha po ng government, pwede naman po. Pag-usapan nyo na lang po ni seller po yun. About sa obligasyon naman po, sahod daw po ni seller yung capital gain tax po at yung porsyento ng ahente. Ayan, sa bayan na po, sahod daw po ni bayan sa transfer of title na po, deed of sale, at yung relocation sa subdivision, pag-usapan nyo na lang po ni seller. Ayan, so ito po yung kanyang irrigation canal tsaka yung irrigation road po. Yung property po simula po doon, doon hanggang doon po sa ano. Ayan, so ito po may tubig po yung irrigation po nila. Ito po yung ginagamit nilang pandilig po sa kanilang pananim po na palay. Sa akin po ay nag-ani na po sila. Hindi ko lang po sure kung may mga third cropping pa po dito sa part na ito. Ayan, sa kasalukuyan po sila nag-aani. So maluwang din yung entrada dito sa likod. Nasa mga 70 meters din siguro to. Estimate lang naman po yan. Yan po. So hanggang doon po sa Pilapil na yan. Pag ano na po, hanggang doon sa Pilapil din doon. Maganda po, maganda yung property na ito. At ideal for business sa mga susunod na buwan o sa mga susunod na taon. At sa ngayon, habang hinihintay nyo po yung ano po, pwede naman po kayong magtanim pa ng palay, or pwede nyo po yung ongoing construction nyo kung sakaling gusto nyo i-develop yung property nito, gusto nyo gawing commercial, pang business po dyan, o kung ano gusto nyo tayong business po, pwede po. Kabilaan po yung property nito. Ayan. So nasabi ko naman na siguro yung ibang mga detalye. Kung sakaling may katanungan pa po kayo, yan, tawag lang po kayo, at gusto nyo puntahan itong property nito ng personal, schedule nyo po para masamahan po namin kayo. At kung gusto nyo kausapin yung may-ari, yan nga po, makakausap daw po natin yung may-ari ayon po sa source po namin kung gusto nyo kausapin. Samantala po kung anong last price, mas mainam po puntahan nyo muna yung property ng personal. At kami po ay wala po kaming binibigay na last price. Depende po yan sa pag-uusap nyo na lang po ni seller. Seller and buyer po talaga mag-uusap about sa presyo. Kami na po mga ahente ang tutulong po sa inyo upang sakaling may transaksyon, nakipag-deal na po kayo, i-prepare po namin yung mga dokumentong kakailanganin. Ayan, mag-due diligence po kami. Kukuha po yung mga certificate true copy. Ayan. At kung hindi tax updated, papakompute yung kanyang milyar. Pero ang sabi po sa amin kanina, tax updated naman daw po. Kaya kami na rin po gagawa kung sakali magda-down po kayo, gagawa po tayo ng conditional sale at yung acknowledgement receipt para sa pag-receive po nila ng down payment or earnest money. O tapos kung sakaling magbabayaran na po kayo, yung deed of sale, it's either kayo po gagawa kung may lawyer po kayo, or pwede naman po kaming mga ahente po ang gumawa dahil meron naman po kaming
kakilalang lawyer na pwedeng gumawa ng dokumento po na yun. At yung lawyer po namin ay mura naman po maningil at nakakahingi naman tayo ng discount. Ganyan po. Kasi ang deed of sale po sagot po ni buyer po talaga yun. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.